Ikaw ba ang ipinakilala ni Tita Wang na blind date ko? Kaya pala ang ipinakilala ni Tita Wang ay ikaw. Mukhang itinadhana talaga tayo. Ang tagal na nating magkatrabaho. Ngunit bakit hindi ko man lang nabalitaan na atat ka na palang magpakasal? Masyado na kasing namimilit ang pamilya ko. Dapat ka na nga magpakasal dahil hindi ka na rin naman bumabata. Kaming mga lalaki ay hindi katulad ninyong mga babae. Kahit 40 taong gulang na kami, makakahanap pa rin kami ng 18 taong gulang na babae. Dati sa opisina, tingin ko sa iyo, ay hindi ka pansin-pansin. Hindi ko akalain na magmumukha kang inosente kapag nag-ayos. Kahit na nakikipag-blind date ako sa mapapangasawa ko, ay mayroon pa rin akong kaunting mga kondisyon. Pagkatapos nating magpakasal, kailangan mong pagsabayan ng trabaho at ang pag-aalaga sa pamilya. Hindi naman pwedeng ako lang ang bubuhay sa iyo, di ba? Oo nga pala. Ang mga utang ko sa sasakyan at bahay, kailangang tulungan mo akong bayaran ng mga iyon. Nakalagay ba ang pangalan ko? Sa titulo ng bahay mo? Bahay ko ang binili ko, bakit ko ilalagay ang pangalan mo? Xiaoshu, hindi pa nga tayo nagsisimula, mukhang pera ka na agad. Mabilis lumipas ang ganda ng mga babae, kaya dapat maging praktikal ka. Gusto lang naman nating may makasama sa buhay, huwag ka nang masyadong mapili. Sa totoo lang, karaniwan lang ang katayuan mo. Ang mga katulad mo, kapag inilagay sa merkado ng pag-aasawa, ay walang kukuha. Kuya Lee, tingin ko ay tama ang sinabi mo. Wala nang masyadong taong kasing galing mo. Kaya syempre gusto kitang makapareha. Basta hindi mo ikakasama ng loob na nagdadalang tao ako. Anong sabi mo? Buntis ka? Opo. Tama po kayo. Ang tatay ng bata ay walang maipagmamalaki. Kaya pinilit ako ni Mama na makipag-blind date para may pambili ng gatas ang anak ko. Bakit ang isang babaeng katulad mo ay walang hiya? Niloloko mo lang pala ako? Ang maging tagasalo ng anak ng iba? Humanap ka ng ibang gagawa niyan. Wang. Nagkasundo na tayo sa isang kasunduang kasal, ngunit ngayon ay bigla mo akong tinakbuhan, paano na ako magpapaliwanag kay Lolo? Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Nahanap ko na ang tunay na mahal ko, iyon lang, paalam. Sir, hindi ko po sinasadyang marinig ang tawag ninyo. Kailangan niyo po ba ng kasunduang kasal? Ganito po kasi iyon. Pinipilit din po ako ng pamilya ko. Wala na po akong magawa. Baka gusto niyo po akong subukan? Pagkatapos ng kasal ay wala tayong pakialamanan. Kailangan lang nating magpanggap sa harap ng pamilya. Hindi mo ba itatanong ang tungkol sa pamilya ko? Dahil kasunduang kasal lang naman ito, kung anuman ang katayuan niyo ay wala na po akong pakialam doon. Ito po ang impormasyon ko. Mula ako sa isang single parent na pamilya, 25 taong gulang na ako. Ako si Jiang Yan. Si Miss Xu. At ang mga iniisip ko ay magkatugma. Kung ganoon, pumunta na tayo ngayon sa tanggapan para magparehistro. Mas atat pa po kayo kaysa sa akin? Pasensya na, may pulong pa kasi akong dapat puntahan mamayang hapon. Hindi ka ba pwede? Pwede po, pwede. Tara na po. Sige. Kasal na ba talaga ako? Miss Xu, dahil isa itong kasunduang kasal, gusto ko sanang magkaroon tayo ng 3 kasunduan. Jijang, iyon din ang iniisip ko. Sabihin mo na kung ano ang mga iyon. Una, sa harap ng ating mga pamilya, dapat nating panindigan ang pagkukunwaring mag-asawa tayo. Pangalawa, hindi tayo makikialam sa buhay ng isa't isa. At sa anumang dahilan ay hindi tayo dapat gumawa ng anumang malapit na ugnayan. Pangatlo, pagkatapos ng 6 na buwang kontrata, babalik tayo sa pagiging single at wala nang pakialaman. Masyado siyang bilib sa sarili. Ang lalaking ito, akala ba niya ay mai-inlove ako sa kanya? Jang, masyado kang nag-aalala. Kapag natapos na ang ating kasunduan sa pagitan nating dalawa, dapat ay wala na tayong anumang ugnayan. Sana ay tuparin mo ang iyong sinabi. May kailangan pa akong gawin kaya mauuna na ako. Ma, Zijin, kumusta ang blind date mo ngayong araw? Nabalitaan ko nakasama mo siya sa iisang kumpanya. Siguradong marami kayong mapag-uusapan, di ba? Dapat mo siyang seryosohin? kasal na po ako. Ano? Kasal ka na? Sino ang napangasawa mo? Mabuti ba siyang tao? Ma, mabuting tao po siya. Huwag po kayong mag-alala.
Ikukuwento ko po sa inyo mamaya. Darating si President Jiang ngayong hapon para sa inspeksyon. Ang lahat ng empleyado ng kumpanya ay dapat pumasok sa opisina. Sinumang mahuling mahuli. Huwag na kayong umasang makakakuha ng bonus ngayong buwan. Ang tagapagmana ng pamilya Jiang? Siya ba ang anak ng may-ari ng pamilyang Jiang na may hawak ng kalahati ng kayamanan ng buong lungsod ng pamilyang Jiang? Bakit siya pupunta sa kumpanya natin? Empleyado pala siya ng Jiang Group? Kawili-wili ito. Parang pamilyar siya. Xu Zijin. Ano ang tinitingnan mo? Si President Jiang iyan. Xu Zijin. Ngayong umaga, sa buong departamento, ikaw lang ang tanging nahuli. Hindi ka ba nahihiya? Alam mo ba na may malaking mangyayari sa kumpanya ngayon? Ito ang unang pagkakataon ni President Jiang na bumisita sa ating kumpanya para sa inspeksyon. Dapat ay narito ang lahat. Naintindihan mo ba? Ate Yuan Yuan, may emergency po sa bahay ngayon, kaya po ako nahuli, pasensya na po kung late ako. Huwag kang magdahilan sa akin. Nakita ko ang lahat kanina. Nakatingin ka sa likod ni President Jiang. Ano ang iniisip mo? Huwag mong isiping hindi ko alam ang binabalak mo. Ate Yuan Yuan, hindi po. Nagkakamali po kayo. Ang isang taong kasing husay ni President Jiang ay hindi bagay sa isang ordinaryong babae. Mabuti at alam mo ang totoo. Magkakilala ang pamilya namin ni President Jiang. Bata pa lang kami ay kilala ko na siya. Kung maghahanap man siya ng girlfriend, ang katulad ko lang ang pipiliin niya. Ang isang ordinaryong babaeng katulad mo ay huwag nang mangarap ng gising. Opo, tama po kayo. President Jiang? Ano? Pinapapunta si Xu Zijin sa opisina ng CEO. Napakaganda ng takbo ng lahat kay President Jiang. Bakit kaya niya ako pinapatawag? Zhu Yuan Yuan, siguradong ituturing niya akong kalaban. Siguro ay dahil ito sa pagkahuli ko kanina. Ate Yuan Yuan, pupunta muna po ako sa opisina. Si President Jiang ang namumuno sa buong Jiang Group. May hawak siyang hindi bababa sa 10 kumpanya. Bakit naman niya bibigyang pansin ang isang maliit na empleyadong gaya mo? Sigurado pong tungkol ito sa trabaho. Ate Yuan Yuan, noong nakaraang buwan ay nakagawa ako ng isang whitening essence water, kaya baka gusto akong kausapin ni President Jiang tungkol sa mga detalye nito. Kung pinapatawag ka ni President Jiang, pumunta ka. Ipakita mo ang pagiging profesional ng ating departamento. Sige po, Ate Yuan Yuan. Pupunta na po ako, hinding-hindi ko po ipapahiya ang ating grupo. Sandali lang, pumunta ka lang doon kapag sinabi ko na mamayang hapon. Pero Xiao Shu, heto ang paalala ni Ate Yuan Yuan sa iyo. Ang mga taong gaya ni President Jiang ay hindi basta-basta maaabot ng mga ordinaryong babae. May mga babae kasi na masyadong ambisyosa at gustong yumaman agad. Hindi man lang natatakot na baka sila ay bumagsak. Hindi ba? Siyempre naman po. Sa tingin ko po ang mga babaeng iyon, kung ikukumpara kay Ate Yuan Yuan, ay wala talagang binatbat. Sige, lumakad ka na. Opo. Pasok. Kuya Yan, nandito po ako para mag-report. Tungkol po sa proposal ng aming departamento para sa whitening essence water. Bakit hindi natin ito ipaubaya sa isang baguhan? Sinong baguhan? Iyong si Xu Zijin po sa aming departamento. Kahit na bago pa lang siya, ay napakasipag niya at gusto rin niyang magpakitang gilas. Ano po sa tingin niyo? Si Xu Zijin? Opo, Kuya Yan. Sa sobrang busy niyo po sa inyong trabaho, natatandaan niyo pa pala ang isang maliit na empleyado? Pero, mayroon akong katanungan. Ang proposal na ito ay para sa pakikipagtulungan sa One Group. Kapag nagkaroon ng pagkakamali, hindi lang ang multa ang problema, kundi pati ang susunod na mga proyekto kasama ang One Group ay maapektuhan. Director Zhu, napakalaking proyekto nito, bakit mo iminumungkahi na ibigay ito sa isang baguhan? Kuya Yan, hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi sa meeting na dapat nating bigyan ng laya ang iba? Sa tingin ko rin ay dapat bigyan ng pagkakataon ang mga baguhan.
Basta't pumayag si kuya yan, marami akong paraan para pahirapan siya. Sige, hayaan nating subukan niya. Gusto ko ring makita kung ano ang kakayahan niya. Xiaoshu, nakikita ko naman na palagi kang masipag sa trabaho. Kaya kumuha ako ng espesyal na pagkakataon para sa iyo. Ang proposal para sa whitening essence water na ito ay ibibigay ko sa iyo. Bibigyan kita ng kalahating araw, siguro naman ay sapat na iyon, di ba? Ate Yuan, hindi ba't masyadong maikli ang kalahating araw? Siguradong hindi iyon aabot. Ay naku, kalahating araw lang ay hindi mo na kaya. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, kalimutan na lang natin ito. Pero sa susunod na magkaroon ng ibang mga proyekto, huwag mo akong sisisihin. Kung hindi na kita bibigyan ng importansya. Pinipilit ako ni Zhu Yuan. Kapag hindi ko ito ginawa, magkakaroon siya ng pagkakataon na sabihing wala akong silbi. Ate Yuan, tatanggapin ko ito, huwag kang mag-alala. Isusumite ko ang proposal na ito sa tamang oras. Hindi ba buntis ka? Bakit nagpapakapagod ka pa rin? Hindi ka ba natatakot na ang bata sa sinapupunan mo ay maaksidente? Huwag niyo na po itong alalahanin. Total, bata pa naman ako. Hindi tulad niyo na nasa 30 na. Kailangan niyo nang mag-ingat sa inyong katawan. Xu Zijin, hindi ko akalain na sa kabataan mong iyan ay napakagaling mo na sa mga diskarte. Pati ang ganito kahalagang proposal ay nakuha mo pa. Mukhang kaming mga datihan dito ay mapag-iiwanan mo na. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Kuya Lee? Pinagawa sa akin ni Ate Yuan ang proposal na ito dahil lamang sa whitening essence ay ako ang nakatuklas. Kaya syempre, sa lahat ng detalye, mas alam ko ito kaysa sa inyo. Dahil lang ba nakagawa ka ng isang sikat na produkto? Xu Zijin, sana ay magtuloy-tuloy ang swerte mo. Huwag po kayong mag-alala, Kuya Lee. Sisiguraduhin kong gagawin ko ng maayos ang trabaho ko. Hindi ko lang alam kung sino ang gumawa ng simpleng market research na punong-puno ng pagkakamali. Ikaw, napakadaldal mo talagang babae ka. Tingnan natin kung sino ang magpapakasal sa iyo. Xiaoshu, oras na. Mag-ayos ka na at pumunta na sa opisina ni President Jiang. Sige po, Ate Yuan. Pupunta na po ako. Direktor, hahayaan niyo ba talaga si Xu Zijin na gawin ang planong ito? Ang proyektong ito ay matagal niyo nang tinatrabaho. Kapag natapos niya ito, siguradong ang posisyon niya sa kumpanya ay mag-iiba na. Director Zhu, may punto ang sinabi ni Kuya Lee. Itong si Xiaoshu ay napakahusay sa trabaho at ibinigay niyo pa ang mahalagang proposal sa kanya. Hindi ba kayo natatakot na lumaki ang ambisyon niya? Huwag kayong mag-alala. Hindi iyon ganoon kadaling tapusin. Ano kaya ang hitsura ng boss? Totoo kaya ang sabi-sabi na napakasungit niya? Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng CEO. Siya kaya ang sinasabi nilang cold na tao? May biglaan kayang lakad si President Jiang at biglang umalis? Ate Yuan, wala sa opisina si President Jiang. Palaging busy si President Jiang. Siguradong may pinuntahan lang iyon. Ay, oo nga pala. Nasaan na ang proposal? Nagmamadali na ang kliyente. Tapos na iyon, ipiprint ko na para sa'yo ngayon. Paano nangyari ito? Nawawala? Sigurado akong nasave ko iyon. Nawawala. Suzy Jean, alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ito ang proposal na dapat ibigay sa kliyente ngayong araw. Kapag hindi natin iyan na ibigay, magbabayad ang kumpanya ng napakalaking danyos.
Zijin, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero ang proposal na ito ay para sa proyekto ng kumpanya na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Kapag hindi iyan na isumite, ang buong Research and Development Department ay madadamay. Sabi ko na nga ba hindi maaasahan ng mga bago, pati ang ganito kaimportanteng bagay ay naiwala pa. Exu Zijin, kung lalaban ka sa akin, masyado ka pang bata. Zijin, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero sa pagkakataong ito, nagdulot ka ng malaking lugi sa kumpanya. Pinapayuhan kita na magbitiw ka na lang sa trabaho. Siya iyon. Nainggit sa akin si Zhu Yuanyuan dahil magaling ako sa trabaho. Ngayon, gusto akong makita ni President Jiang ng mag-isa. Kaya gusto niya akong paalisin sa kumpanya. Wala akong ginawang mali, hindi ako magbibitiw. President Jiang, Magandang araw po, President Jiang. hindi ba ito ang asawa ko? Na pinakasalan ko lang kahapon? Anong nangyayari dito? President Jiang, salamat at dumating ka na. Pinabayaan ni Xu Zijin ang kanyang trabaho. Ang proposal na pinapagawa sa kanya, wala siyang ginawa kahit isang salita, at ngayon ay nagmamadali na ang kliyente. President Jiang, hindi ko po iyon naiwala. Hinala ko ay may nakialam sa computer ko. Xu Zijin, dapat ay may limitasyon ang iyong pagdadahilan. Kung hindi mo natapos ang trabaho mo, problema iyon sa kakayahan mo. Pero kung maninisi ka ng iba, ibig sabihin ay may problema na sa pagkatao mo. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. May ebidensya ka ba na ginawa mo iyon? Pwede nating tingnan ng CCTV. Buong hapon ako ngayong araw na nasa upuan ko at gumagawa ng proposal. President Jiang, kaninang umaga pa po, nasira ang CCTV, naiulat na po ito pero hindi pa naaayos hanggang ngayon. Nasira ko na ang ebidensya sa CCTV. Wala ka ng ibang pagpipilian, kundi ang magbitiw sa trabaho. President Jiang, ang proposal na ito ay napakahalaga para sa pakikipagtulungan natin sa Wang Clan. Hindi lang ito tungkol sa whitening essence water. Napakamapera ng Wang Group at sila ang isa sa pinakamalaking kliyente natin. Tama, President Jiang. Ang proyektong ito na pinaghirapan ng 2,000 tao sa kumpanya, sa loob ng 1 taon, ay sinira lang niya lahat. Hindi lang iyon, kailangang magbayad ng 30 milyong dolyar, at ang susunod na pakikipagtulungan sa Wang Clan ay maapektuhan din. Ang buong Board of Directors ay sisisihin ang Research and Development Department natin. Hi, President Jiang. Bilang Direktor ng Research and Development, may pananagutan din ako. Pero, si Xu Zijin ang pangunahing may kasalanan. Bilang direktor, iminumungkahi ko na. Sisantehin na siya ngayon din. Sandali lang. President Jiang, may paraan ako para maayos ito. Huli na para magsulat muli, 3 minuto na lang ang natitira. Kailan ko sinabing magsusulat ako muli? Sa ganito kahalagang dokumento, ang paggawa ng backup, hindi ba't common sense lang iyon? Magiging okay ba ang proposal na ito? Nagtitiwala ako sa kakayahan ko. Siguradong walang magiging problema sa proposal na ito. Ang proposal na ito, napaka-perpekto ng pagkakasulat. Isend na ito agad sa kliyente. Naku, Zijin. May backup ka pala, bakit hindi mo agad sinabi? Tuloy ay na-misinterpret ka ng lahat. Ang nangyari kanina, ayaw ko nang makitang mauulit pa. Ang kumpanyang ULI Company, kahit na subsidiary ito ng Jiang Group, ay hawak nito ang pangunahing proyekto ng grupo. Inaasahan ko na magkakaisa ang lahat at sabay-sabay na uunlad sa halip na hilahin ang isa't isa pababa. Kuya Yan, naiintindihan po namin. Tawagin mo akong President Jiang. Director Zhu, marami akong naririnig sa kumpanya na maling chismis tungkol sa ating dalawa. Sa tingin ko ay kailangan ko itong linawin. Ako ay may asawa na. Asawa? Kuya Yan, ano po ang sinasabi niyo? Oo nga. Nakita ko pa noong nakaraan si asawa ni Presidente Jiang
Nang magkasama silang dalawa, talagang sila ay itinadhana talaga para sa isa't isa. Kuya Yan, kailan ka pa nagpakasal? Bakit hindi ko alam ito? Ito ay personal kong buhay. Kailangan ko pa bang mag-report sa iyo? Xiaoshu, mula sa anong mayamang pamilya ang asawa ng boss? Ano kasi President Jiang, bigla ko lang naalala. Ang dokumentong ito ay mayroon pang ilang detalye na hindi pa namin napag-isipan. Makikipag-ugnayan po ako sa inyo tungkol dito. Teka, ikaw ba talaga ang boss ng kumpanya namin? Bakit? Kailangan ko pa bang magpatawag ng pulong ng mga shareholders para lang patunayan ito? Hindi na po, hindi lang talaga ako makapaniwala. Ano po, may kailangan pa akong asikasuhin sa bahay. Mauna na po ako. Bitawan mo ako. Bakit ka tumatakbo? Hindi naman kita sasaktan. Bakit? Ngayong alam mo na kung sino ako? Natatakot ka na? Medyo natatakot nga ako. Bakit mo ako niloko? Saan naman kita niloko? Tungkol sa pagkatao mo. Ikaw pala ang boss ng Jiang Group. Bakit mo pa ako niyayang pumasok sa isang contract marriage? Masyadong tuso ang mga tao sa paligid, madaling magpakasal, pero mahirap takasan ang diborsyo. Kaya pala, iniisip mo lang na madali akong paalisin? Wala akong sinabing ganyan. Pero, sarili mong boss hindi mo kilala? Tapos ako pa ang sisisihin mo? Sige. Pagkatapos ng 6 na buwan, kailangang maayos ang paghihiwalay natin. At isa pa, huwag mong ipagsasabi sa iba na asawa mo ako. Ayaw kong madamay sa gulo ng inyong marangyang lipunan. Mukhang naiintindihan mo ang sitwasyon. President Jiang, ayaw kong maging panakip-butas at mapahamak lang. Mas may paninindigan ka kaysa sa inakala ko. Kawili-wili. Pinatawag ka lang ng CEO sa opisina niya ng matagal. May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman po, napag-usapan lang namin ang tungkol sa proposal, puro trabaho lang po, Ate Yuan. Bakit mo? Naitatanong? Wala lang. Zijin, gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo. Tungkol kanina, masyado lang akong naging emosyonal. Huwag mo na sanang dibdibin. Nagbibiro po kayo, Ate Yuan. Lahat naman iyon ay hindi pagkakaunawaan. Ang bilis magbago ng ugali, sayang, at hindi siya naging artista. Zijin, mabuti naman at hindi ka galit. Tutal, bilang boss mo, mas mabuti nang ako ang pumuna sa iyo kaysa ibang tao pa ang magsabi. 'Di ba? Hindi ba? Kung ganoon, salamat po, Ate Yuan. Hindi na kailangang magpasalamat. Nga pala, Xiaoshu, sabi mo nakita mo na ang asawa ng CEO, mula sa anong mayamang pamilya ba siya? Matagal na kaming magkakilala ni Kuya Yan, pero bakit wala man lang akong nabalitaan? Nakita ko lang siya sa malayo. Ang natatandaan ko lang ay nakasuot siya ng champagne na damit. Alam niyo naman po, Ate Yuan, sa mga babaeng katulad natin, kahit pamayaman mula sa Beijing ang tumayo sa tabi natin, hindi natin sila makikilala. Kapag nalaman ni Zhu Yuan na ako ang asawa ni President Jiang, siguradong gagawa siya ng kung anong masamang balak. Kailangan ko itong itago. Wala akong ibang ibig sabihin, ang gusto ko lang sabihin ay talagang magkaiba ang mundo nating dalawa. Ate Yuan, kung gusto niyo talagang malaman, bakit hindi niyo direktang tanungin si President Jiang? Marami pa po akong gagawin. Sige, magtrabaho ka na. Liang, Director Zhu, hindi ba't ikaw ang tinaguri ang alamang lahat sa kumpanya? Sige nga, imbestigahan mo ang totoong pagkatao ng asawa ni President Jiang. At bantayan mo na rin si Xu Zijin. Pakiramdam ko kasi, may hindi tama sa kanila ni President Jiang. huwag kang mag-alala, Director Zhu. Ako na ang bahala rito. Sakay na. Sinasabi ko na nga ba sa babaeng iyon, nagpapanggap na napakalinis. Sinabi pa niyang buntis siya noong blind date. Iyon pala ay kumakapit lang kay President Jiang. Hoy, Ate Yuan. Ang masamang babaeng si Xu Zijin ay sumakay nga sa kotse ni President Jiang. Isisend ko na ang mga litrato sa iyo ngayon din. Napakababa talaga ni Xu Zijin. Nagagawa pa niyang mangakit ng may asawa na. Ipagpatuloy mo ang pagbabantay sa kanila. Sige po.
Ano, President Jiang? May kasunduan lang tayo para sa mga magulang natin? Hindi naman kailangang tumira talaga tayo sa iisang bahay, di ba? Tingnan mo ito. Ikaw na bata ka, huwag mong isiping ulyanin na ang lolo mo at madali nang maloko. Kapag hindi ko siya nakita bukas, parurusahan kita. Maaaring si Lolo ay biglaang bumisita anumang oras. Pasensya na kung kailangan mo munang magtiis dito. Hindi naman, ayos lang. Ang maliit kong bahay. Kumpara sa bahay ni President Jiang, ay parang kulungan lang ng aso. Hello? Ma? Medyo busy po kami ngayon. Kakain? Sa susunod na lang po siguro tayo kumain. Ano po magpadala ng litrato? May radar na ba ang mga magulang ngayon? Kailangan mo ba ng tulong? Opo. Lumapit ka pa ng kaunti. Ang mukha mo ay parang nakidnap. Kailangan talaga ng galing sa pagpapanggap. Ano, President Jiang? Hindi ko iyon sinasadya. Kailangan mong maniwala sa akin. Gabi na. Kailangan ko nang magpahinga. Teka, nasaan ang guest room mo? Narito na ang lahat, magsimula na tayo. Noong nakaraang quarter, ang whitening essence water na hawak ni Xu Zijin ay nakakuha ng feedback na higit pa sa inaasahan. Ang repurchase rate sa mga e-commerce platform ay tumaas ng 35% at mataas din ang mga review ng mga customer. Kaya naman, desisyon ng kumpanya na siya ang mamumuno sa pagbuo ng susunod nating pangunahing proyekto, Moisturizing Essence Water. Isumite ang unang plano bago ang susunod na Lunes. Ano? Kuya Jiang yan. Ha? President Jiang, ang moisturizing essence water na ito ay ang ating pangunahing produkto para sa susunod na quarter. Ilang buwan pa lang sa kumpanya si Xu Zijin. Kapasok pa lang niya, ay nakagawa na siya ng sikat na produkto. Taglay ni Xu Zijin ang profesionalismo ng isang researcher. Naniniwala ako na kaya niyang gawin ito. May problema ba? Talagang hinamak ako ni Kuya Yan sa harap ng maraming tao. At lahat ng ito ay dahil kay Xu Zijin. Hindi ko hahayaan na makuha ng bruhang iyan ang lahat ng atensyon. President Jiang, syempre walang problema. Si Zijin ay talagang mahusay ang kakayahan. Pero ang departamento namin ay may napakahigpit na schedule ngayon, lalo na ang upgrade ng sunscreen line. Ilang beses na kaming minamadali ng marketing department. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tingin ko po, mabuting ang masanay ang mga bago. Pero kung sabay nahahawakan ang dalawang proyekto, natatakot akong baka maging pabigat lang ito sa daloy ng trabaho. Bakit hindi na lang? Hayaan si Zijin na mag-focus sa sunscreen line at ang moisturizing project naman ay ibigay sa mga kasamahang mas may karanasan na? Malinaw na pinipilit ako ni Zhu Yuanyuan na mamili sa dalawa. Kung aatras ako, parang inamin ko na rin na wala akong kakayahan. Pero kung ipipilit kong kunin ang moisturizing project, kailangan kong harapin ang doubling pressure. President Jiang, ang moisturizing project, gagawin ko po ang lahat para matapos ito ng maayos. Sige, tapos na ang meeting. Zijin, may nagawa ka bang masama kay Zhu Yuanyuan? Bakit? Anong nangyari? Nag-post lang ng anunsyo si President Zhu sa group chat. Sabi niya kailangang magsanay ng mga bago, kaya dadagdagan daw ang trabaho mo. Tungkol sa sunscreen project, kailangan na ng prototype sa loob ng 2 linggo. Hindi ba't malinaw na pinahihirapan ka lang niya? Ayos lang. Naniniwala akong kaya ko itong gawin. Galingan mo. Gusto ni Zhu Yuanyuan na gamitin ang dami ng trabaho para pilitin akong isuko ang moisturizing project, pero lalo akong hindi aatras sa ganitong sitwasyon. Kailangan ko munang suriin ang mga produkto ng ibang kumpanya ng kosmetiko, hanapin ang kakaibang selling point, at pagkatapos ay magsagawa ng nakatuong pananaliksik at pagbuo.
Nasa opisina ka pa ba? Opo, Ipapasundo kita sa driver para makauwi ka na. huwag na. Magpapagabi ako ng uwi ngayon. Gabi na, nag-overtime pa rin ang batang ito. Anong nangyari? Wala naman. Parang gumabalang ang sugar ko. Kumain ka na. Uminom ka ng tubig? Hindi naman ganoon ka-urgent ang proyekto, sasabihan ko si Zhu Yuanyuan na i-extend ng kalahating buwan ang pagpasa ng prototype ng formula. Napakabuti naman. Mas magagawa ko pa ang formula ng mas maayos. Sige, umuwi ka na. Ayaw ko namang may magsabi na minamaltrato ko ang mga empleyado ko. Salamat po sa benepisyong ito para sa mga empleyado, President Jiang. Tara na. Ate Yuan, sinasabi mo bang si President Jiang ay mag-oorganisa ng team building kamakailan at personal pa siyang pupunta doon? Oo, at sa tingin ko, ginagawa niya lang iyon para sa babaeng iyon. Ate Yuan, may naisip akong paraan. Hindi ba't mahilig magpasikat si Xu Zijin? Pagdating ng oras, hayaan natin siyang magpasikat hanggang sa gusto niya. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Xiaoshu, pinapatawag ako ni Director Zhu dahil may kailangan gawin. Itong 2 kahon ng tubig, tulungan mo akong buhatin ito mamaya. Ganoon na lang ang usapan, ipinapaubaya ko na ito sa iyo. Ano? Naku! Xiaoshu, pasensya na talaga. Xu Zijin, sinasadya mo ba ito? Kung ayaw mong magtrabaho, sabihin mo lang ng direkta. Kailangan mo pa bang magunwari dito? Liang, pinagbubuhat mo ako na isang babae ng ganito kabigat na tubig, tapos may gana ka pang sabihing nagkukunwari ako? Ang isang lalaking makitid ang utak na tulad mo? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Huwag mong isipin na dahil babae ka, ay pwede ka nang gumawa ng gulo. May mahalaga talaga akong ginagawa kanina, kaya humingi ako ng tulong sa iyo. Pero ikaw pa itong may ganang magbaliktad ng sitwasyon. Tama, Xiaoshu. Itong si Liang ay nakatatanda sa iyo rito. Bakit wala kang galang? Humingi ka ng tawad kay Liang. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Liang, lagi mo akong ginugulo sa kumpanya. At noong tinanggihan kita ay nagalit ka. Araw-araw mo na akong binibigyan ng problema sa trabaho. Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga iyon. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Marami akong ebidensya sa cellphone ko ng panggugulo mo. Bakit? Ayaw mong aminin? Huwag mong isipin na dahil babae ka, ay hindi kita papatulan. Siguro dahil babae ako, kaya mo lang akong saktan. President Jiang, kayo po hindi ba't nasa labas kayo? Ang hayagang panggugulo sa empleyado ay isang malalang paglabag sa disiplina ng kumpanya. Kakansilahin ang lahat ng bonus mo sa susunod na buwan. President Jiang, wag naman po. Tumigil ka muna sa trabaho at magmuni-muni. Dahil sa malalang paglabag sa disiplina ng kumpanya, lahat ng performance bonus sa susunod na buwan ay kanselado. Wag naman po, President Jiang. Suspendido ka, umuwi ka muna at magmuni-muni. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Wala naman po ito. Nagkaroon lang ako ng pilay sa paa. Ituloy nyo na ang team building nang wala ako. Ibabalik ko muna si Xu Zijin para makapahinga. Iuuwi na kita.
Masakit ba? Naalala ko noong bata pa ako at nadapa. Lagi lang akong mag-isang umuuwi habang paika-ika. Kaya ko naman. Nabasa ko ang iyong impormasyon mula ka sa isang broken family. Opo, mag-isang pinalaki ako ng aking nanay. Kaya nangako ako sa sarili ko na kailangang maging isang mahusay na researcher para maging proud sa akin si nanay. Mahusay ka na. Masakit pa ba ang paa mo? Mabuti na po ang pakiramdam ko matapos malagyan ng gamot. Gabi na po, matulog na tayo. Sige. Pasensya na. Babalik na muna ako sa kwarto ko. Magpahinga kang mabuti. Pumasok ka na lang sa trabaho sa susunod na linggo. Zijin, sa wakas dumating ka na. Oo, may 2 pang proyekto na naghihintay sa akin, kaya hindi ako pwedeng magpabaya. Hindi pa ba dumating si Liang? Nakasuspinde pa siya. Siguro mamayang hapon pa siya babalik. Nabalitaan ko, dito sa ating Research and Development Department, ay may isang slot para sa promosyon bilang Vice Director. Kung sino man sa ating 3 ang makakuha ng posisyong iyon, siguradong mag-iiba ang katayuan natin dito sa kumpanya. Talaga ba, Ate San? Kayo ni Kuya Yang. Mas mataas ang karanasan nyo kaysa sa akin, kaya malamang ay sa inyong 2. Sila pipili, di ba? Alam ko ang limitasyon ko, malinaw iyon sa akin. Palaging base sa galing ang pagpili sa department natin. At pagdating sa kakayahan, Zijin, di hamak na mas magaling ka kaysa kay Liang. Depende pa rin iyan sa desisyon ng nakakataas. Wala tayong magagawa doon. Masyado ka namang inosente. Hindi ba't si Zhu Yuan ang nasa itaas natin? Kaya kung sino ang mapopromote, nakadepende lang iyon sa gusto niya. Kung ganoon, siguradong wala na akong pag-asa. Dahil si Zhu Yuan ang pinakagalit sa akin sa kumpanya. Dahil noong nakaraan, tinulungan ako ni President Jiang ng 2 beses. Hindi mo lang alam, galit na galit talaga siya sa akin. Kaya pala, kung bakit ilang beses kanyang pinag-initan. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka sakaling may pagkakataon pa. Ayos lang, sa posisyon ng Deputy Director. Wala naman akong ambisyon doon. Ang babaeng iyon na si Xu Zijin, napakalaki ng ambisyon niya. Ano na? Bakit natahimik kayong lahat? Sa promosyong ito, kapag napunta ang pwesto kay Xu Zijin, kayong 2 ay kailangang sumunod sa lahat ng gusto niya. Liang, isipin mo, sa susunod na buwan ay kailangan ng magbayad para sa interest class ng anak mo, di ba? Kung ang pwesto ng Vice President ay mapupunta kay Xu Zijin, ang kakarampot mong sahod, sapat ba? Ate Zhu, kababawas lang ni President Jiang sa bonus ko. Sa kritikal na sandaling ito, mas mabuting manahimik na lang muna ako. Wala kang kwenta. Xiaoxia, ang tatay mo, kakadiagnose lang siguro sa kaniya ng malalang sakit sa baga, di ba? Ate Zhu ako. $200,000. Ate Zhu, ano pong ibig ninyong sabihin? $200,000. Para sa ebalwasyong ito, hindi lang ako ang magbibigay ng grado. May iba pang mga kasamahan na kasali sa pagbibigay ng puntos. Pagdating ng oras, kung ano ang dapat ninyong gawin. Alam nyo na siguro yon, di ba? Director Zhu, susunod po ako sa lahat ng sasabihin nyo. Siguraduhin mong ang puntos para sa grupo ni Xu Zijin ay ang pinakamababang grado. Sabihin nyo na lang na dahil mag-isa lang siyang gumagawa ng pananaliksik, hindi siya marunong makisama sa iba. Ang Xu Zijin Whitening Essence Water pa lang ay nagbigay na sa kumpanya ng $30 milyong na kita, pero bakit ito ang may pinakamababang grado?
Kunin mo ang lahat ng CCTV footage ng Research and Development Department nitong 2 araw, lalo na noong Zhu Yuanyuan ay hawak ang evaluation form. Ate Zhu, huwag kayong mag-alala, Ate Zhu. Binigyan ko siya ng pinakamababang punto sa innovation. At nilagyan ko pa ng note na matigas ang ulo at hindi sumusunod sa utos. Binigyan ko rin ang team ni Suzy Jin ng pinakamababang marka. Kaya bagsak siya sa innovation at teamwork. Kahit pa nakagawa siya ng sikat na produkto. Ano naman, ang kabuuang grado niya ay siguradong hindi hihigit sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Siya nga pala, Liang, huwag mong kalimutang mag-apply ng mas maraming overtime. Sabihin mo na tinutulungan mo si Xu Zijin sa pag-aayos ng data. At sabihin mong hindi siya nakikipagtulungan sa team. At sinusolo niya ang lahat ng papuri. Sige, ilalakad ko na agad yan. Pagdating ng oras, ibabase sa kabuang grado ang promosyon ng mga empleyado. Alam niyo na dapat ang gagawin niyo. Zhu Yuanyuan. Para mapalipat ng panig si Sun Xiaoxia, nagbigay si Zhu Yuanyuan ng card na may 200,000 dolyar. Talagang gagawin ni Zhu Yuanyuan ang lahat kahit madumi. Hindi ko kinikilala ang kabuuang gradong ito. Hindi ko hahayaan na ang mga tauhan ko ay magkaroon ng ganitong maruming kompetisyon. Huwag kang mag-alala, ang Jiang Group ko ay hindi kailanman magiging pugad ng mga masasamang gawain. Dahil naglakas loob si Zhu Yuanyuan na mandaya sa promosyon, siguradong sa ibang mga bagay ay ginamit din niya ang kanyang posisyon para sa sariling interes. Aalamin ko kung gaano pa karaming mga bagay ang inilihim niya sa akin. Jiang Yan, tutulungan kitang imbestigahan ang bagay na ito. Ipacheck sa finance ang mga inaprubahang pondo ni Zhu Yuanyuan sa nakalipas na 3 taon, lalo na ang mga nakalista para sa mga kagamitan sa eksperimento. Titingnan ko lang kung ilan sa mga bag na iyon ang binili gamit ang pera ng kumpanya. Sige po. Hello, Ate Wang. Yung mga approval forms ng Research and Development Department, nandoon po sa desk niyo, di ba? Ay, oo. Ibigay mo na lang lahat ng mga dokumentong iyan kay President Jiang. Napakadali lang basahin ng mga iyan. Sige po, masusunod. Kumusta ang investigasyon? Jiang Yan, sabi po ni Ate Wang, ito ang mga approval forms ng pondo ng Research and Development Department para sa 3 taon. Hindi ko alam na ang Jiang Group ay pinalitan na pala ang apelyido sa Zhu. Maling pag-uulat ng mga gamit sa eksperimento at pagpapalaki ng mga gastos sa business meetings. Zhu Yuanyuan, napakalakas ng loob mo. Bumalik ka na muna, huwag kang mag-alala tungkol sa promotion mo. Mrs. Jiang, hindi hahayaan na api-apihin ka lang ng isang maliit na director. Opo. Ayon sa desisyon ng Board of Directors, ang napiling ma-promote sa Research and Development Department ay si Xu Zijin. Palakpakan nating lahat. President Jiang, tutol ako. 6 na buwan pa lang dito si Xu Zijin, habang si Liang naman ay nasa kumpanya na sa loob ng 5 taon. Pagdating sa seniority at karanasan, dapat ay siya ang mapili. President Jiang, noong nakaraan ay nagkamali si Xu Zijin sa konsentrasyon ng niacinamide. Halos masira na ang mga kagamitan. Mabuti na lang at napansin agad ni Ate Zhu. Paano mapagkakatiwalaan ang ganyang tao sa mabigat na tungkulin? Kapag pumalpak ang proyektong ito, tiyak na magugutom tayong lahat. Tama sila, President Jiang. Sa tingin ko rin ay dapat nating ibase ito sa haba ng serbisyo. Pagkatapos ng lahat, sa trabahong research, kailangan ang naipong karanasan. Dahil kung masyadong bata pa, paano na lang kung magkaroon ng problema? Kung ito ay isang patas na kompetisyon, malugod itong tinatanggap ko, si Xu Zijin. Pero may mga taong gumagamit ng madidilim na paraan, kaya huwag niyo akong sisihin kung hindi ko kayo pagbibigyan. Xu Zijin, anong ibig mong sabihin? Ano ba ang laman ng recording sa cellphone mo? Alam mo ba na labag sa batas ang palihim na pag-record? Ganoon ba? Bakit hindi ko alam na ang paglalagay ng CCTV sa sarili kong kumpanya ay labag din sa batas? Buksan mo para marinig nila.
Pagdating ng oras, ibabase sa kabuuang marka ang promosyon ng mga empleyado. Alam nyo na dapat ang gagawin nyo. Siguraduhing bigyan ang Shu Zijin team ng mababang marka. Sabihin nyo na hindi siya nakikipagtulungan sa team, na lagi lang siyang mag-isang nagre-research at hindi marunong makisama. Peke yan. Gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Gusto niyang agawin ang posisyon ko bilang direktor. Kaya niya ako sinusubukang pabagsakin. Talagang ayaw mong sumuko hanggat hindi ka napapahiya. Itong resibo na nagkakahalaga ng $300,000 ay ginamit mo noon sa ilalim ng dahilan na business dinner. Gusto mo bang tumawag ako para kumpirmahin ito? Huwag. Kuya yan, ginawa ko lang iyon dahil kulang ang allowance ko. Kaya ko lang kinuha ang pera. Pwede ko naman po itong ibalik. Suspendido si Zhu Yuanyuan habang iniimbestigahan at lahat ng proyekto ay ililipat kay Xu Zijin. Sina Sun Xiaoxia, Li Yang ay ibababa sa posisyon bilang assistant researcher at walang matatanggap na bonus sa loob ng 3 buwan. Director Zhu, salamat sa sipag mo sa research department. Lumapit ka lang sa akin kung may kailangan ka. Opo, President Jiang. Jiang Yan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Sige, Jiang Yan, dahil wala kang puso, wala na rin akong dahilan para respetuhin ka pa. Pinapahirapan mo ako nitong mga nakaraang araw, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil sa kanya. Ang galing mo rin, President Jiang. Hindi pa sapat na may asawa ka na sa bahay. Kailangan mo pang mag-alaga ng masamang babae dito sa kumpanya. Kapag ang lahat ng ito ay nakarating sa pandinig ng matanda, tingin mo ba hindi siya isusugod sa ospital dahil sa galit? Zijin, bakit mo nagagawa ito? Ang pagiging kabit ng ibang tao ay tiyak na paparusahan ng langit. Sa halip na magtrabaho ng maayos, wala na kayong ginawa kundi makiusisa sa buhay ng iba. Huwag mo akong iligaw sa usapan. Ikaw na sumisira sa pagsasama ng may asawa. Gusto mo bang i-post kita sa internet? Napakalakas pa ng loob ng kabit na ito. Ngayon din ay ipopost na kita. Tama na. Ipakikilala ko sa inyo, Xu Zijin, ang asawa ko. Ano? President Jiang, kahit gusto mo pang pagtakpan si Xu Zijin, hindi mo kailangan gumawa ng ganyang kapangit na kasinungalingan. Bilang presidente ng Jiang Group, hindi ko kailangang gumamit ng ganyang paraan para lang protektahan ang isang tao. Kaya Zijin, totoo bang asawa ka ni President Jiang? Si Xu Zijin, ang siyang tunay at legal na batang may bahay ng pamilya Jiang Group. Sino man ang maglakas loob na gumawa ng chismis. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa. Imposible. Si Xu Zijin ay isa lamang graduate sa kolehiyo na walang kwenta. Anong karapatan niya na maupo bilang batang may bahay ng pamilyang Jiang? Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Pinakasalan ko si Xu Zijin dahil sa pagkatao niya, hindi dahil sa kanyang pinag-aralan. Siguradong ang mang-aagaw na iyan ang umakit sa inyo. Akala niyo ba ay totoo siyang mabuti sa inyo? Hinahabol lang niya ang pera ng pamilyang Jiang. Uulitin ko sa huling pagkakataon, ang dangal ng pamilyang Jiang ay ako mismo ang gagawa. Hindi ko kailangang umasa sa kasunduang kasal para mapanatili ito. Sino man ang muling manira sa asawa ko, maaari na kayong mag-impake ng mga gamit niyo ngayon din at umalis. At ikaw naman, ililipat ka sa PR department? Lahat kayo? Bumalik na sa trabaho? Alam ko na po ang pagkakamali ko. Hayaan niyo po akong manatili sa R&D department. Gagawin ko ang lahat, kahit pa maging utusan lang niya. Pangako po na mula ngayon hindi ko na siya pag-iinitan. Totoo po. Sige. Pero kung babalik ka sa R&D, mababa ang posisyon mo bilang assistant lang ng researcher. Payag ka ba? Opo, payag ako. Zhu Yuanyuan, ito na ang huling pagkakataon. Kapag muli mong kinalaban si Zijin, hindi lang kita paalisin sa Jiang Group, pati ang pamilyang Zhu ay sa buong lungsod ng Jing ay buburahin ko. Opo, President Jiang. Naiintindihan ko po. Pasensya na,
nang hindi nagpapaalam sa iyo, ay inanunsyo ko ang tungkol sa bagay na ito. Hayaan mo na. Sa sitwasyon kanina, ang pag-amin sa pagkakakilanlan ko ang tanging paraan. Nag-aalala lang ako kung ang bagay na ito ay magkaroon ng epekto sa iyo. Natatakot ka bang maapektuhan ako o natatakot ka sa sasabihin ng iba na hindi ka karapat-dapat sa akin? Sinabi ko na sa iyo, ang dangal ng pamilyang Jiang ay hindi kailangang iasa sa asawa ko. Huwag kang masyadong mag-alala. Ito ang plano para sa proyektong ito. Ipinadala ko na sa email mo. Ang pangunahing focus nito ay ang pag-upgrade ng sunscreen. Sige, Ang sunscreen cream na ito ay isang mahalagang proyekto na binibigyang halaga ng Board of Directors. kaya ko ba ito? Nakita ko na ang dati mong formula at may malaki itong potensyal, lalo na ang paggamit ng purslane extract bilang pampakalmang sangkap. Napakapangahas ng ideyang iyon. Gusto ko lang po talagang sumubok. Magtiwala ka sa sarili mo, ikaw na ang direktor ng R&D department ngayon. Ang siyang may hawak ng timon ng ating pananaliksik. Dahil hinayaan kitang maupo sa pwesto ng direktor, ibig sabihin ay alam kung kaya mo ang trabaho. Jiang Yan, bakit bigla kang naging napakalambing? Kaya naman pala si President Jiang ay lagi na lang pinoprotektahan si Zijin. Asawa pala siya ng ating boss. Nagtapos lang naman siya sa isang vocational school? Mababa ang pinag-aralan at wala ring modo. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan sa kanya ni President Jiang. Ate Zhu, narinig na nila ang lahat sa recording, matatanggal na ba tayo sa trabaho? Nasa ospital pa naman ang tatay ko. Ano naman ang halaga ng recording na iyon? Ang reputasyon ang pinakamahalaga kay pamilyang Jiang. Kaya hindi hahayaan ni Jiang Yan na kumalat ang balitang ito sa labas. Huwag kang mag-alala. Kung ganoon, Ate Zhu, ano na ang balak mong gawin? Si Xu Zijin ay asawa na ngayon ng boss. Gusto niyang umasa kay Jiang Yan para lang paalisin ako sa kumpanya. Napakababaw naman niya. Gagawa ako ng paraan para magkaproblema ang proyektong ginagawa niya para hindi na siya makatagal sa buong industriyang ito. Ate Zhu, ang ibig niyo po bang sabihin ay, Hawak niya ngayon ang dalawang mahalagang proyekto ng kumpanya. Gusto kong gumawa ka ng paraan para sirain ang dalawang proyektong iyon. Ate Zhu, si Xu Zijin ay asawa na ng presidente ngayon. Hindi ko po kayang kalabanin si President Jiang. Ano ba naman ang trabaho mo? Basta't gawin mo ang sinabi ko, bibigyan kita ng 5 milyong dolyar. Ate Zhu, Ito ang bunga ng pinaghirapan mo sa loob ng ilang dekadang sweldo. Gagawin mo ba o hindi? gagawin ko po. Zijin, Director Zhu, patawad po, nagkamali ako. Ang lahat ng nangyari noon ay, pinilit lang ako ni Zhu Yuanyuan na ospital ang tatay ko noong nakaraan. Wala lang talaga akong ibang pagpipilian. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako siniraan? Hindi kita sinusubukang pilitin. Mali ako. Sa susunod, hindi ko na uulitin. Patawarin mo na ako kahit ngayon lang. Tungkol sa mga nangyari noon, maaari ko nang palampasin. Simula ngayon, turingan nating dalawa ay magkatrabaho na lang. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pahihirapan sa trabaho. Makakaasa ka riyan. Kung ganoon, hindi na kita iistorbohin sa trabaho mo. Sandali lang. Kunin mo itong merienda at milk tea mo, iuwi mo at ikaw ang kumain. Kaunting merienda lang naman ito. Hindi naman ito mahal. Ang tigas talaga ng ulo ng babaeng ito. Kahit ang merienda at milk tea ko ay ayaw niyang hawakan. Mukhang mahihirapan tayo nito. Ganito ang gawin mo. Ikaw at si Liang ay gumamit ng dahilan sa trabaho para puntahan si Xu Zijin. Sakto, palihim mong tingnan kung ano na ang lagay ng proyekto niya ngayon. Opo. Director Xu, ang SPF value ng sunscreen formula na ito ay laging hindi stable. Pwede mo ba akong tulungang tingnan ito? Sige. Tingnan mo rito. Kulang ang nailagay na zinc oxide dispersant, kaya madali itong mamuo.
Director Shu, ipinagtimpla po kita ng kape, may gatas at asukal na po iyan. Salamat. Pwede mong subukan na dagdagan ang ratio ng zinc oxide dispersant. Salamat, Director Shu. Susubukan ko na ang bagong formula. Sige. Ate Zu, tingnan niyo po ito. Gumamit siya ng octocrylene at sea buckthorn oil para sa formulasyon. Hemp, kung iniisip niyang makakakuha siya ng posisyon gamit ang proyektong ito, hindi iyon magiging madali. Maghintay lang siya dahil malapit na siyang mapahiya sa lahat. Ate Zu, ano po ito? Huwag ka nang magtanong ng hindi dapat. Gawin mo na lang ang sinabi ko pagdating ng oras. Kailangan mo pa rin kumain kahit gaano ka pa kabisi sa trabaho. Hintayin mo ako ng 10 minuto. Susubukan kong tapusin ang pag-compute sa mga datos na ito bago tayo pumunta. Ang ratio na ito ay napakahusay, pero maaari mong subukan na i-combine ito sa propolis. Dahil mayroon itong propolis na naglalaman ng mga flavonoid, maaari nitong patagalin ang bisa ng sunscreen. Marunong ka rin pala sa mga ganitong bagay? Akala mo ba ang pagiging boss ay puro pagpirma lang ng kontrata? Idagdag mo ang mga formula na ito mamaya at subukan ang tamang sukat. Umuwi na tayo? Hintayin mo ako ng 10 minuto. Tatapusin ko lang ang pag-compute sa datos na ito. Hoy, sandali. Halika rito. Ibaba mo ako bilis. Nasa kumpanya kaya tayo. Ikaw na ngayon si asawa ng presidente. Sir, hindi ko po sinasadyang marinig ang tawag nyo na kailangan nyo ng isang marriage contract. Ganito po kasi iyon. Masyadong mapilit ang pamilya ko. Wala na po akong magawa. Baka gusto nyo po akong i-consider? Hindi tayo makikialam sa buhay ng isa't isa pagkatapos ng kasal. Kailangan lang nating magpanggap sa harap ng mga kapamilya natin. Hindi mo ba tatanungin ang tungkol sa pamilya ko? Dahil isa itong marriage contract, ang katayuan ng pamilya mo ay walang kinalaman sa akin. Ito ang mga impormasyon tungkol sa akin. Galing ako sa isang single-parent family at 25 taong gulang na ako. Ako si Jiang Yan. Ang iniisip ni Miss Xu at ang iniisip ko ay magkatulad na magkatulad. Kung ganoon, pumunta na tayo ngayon sa civil registry. Mas nagmamadali ka pa kaysa sa akin. Pasensya na, may pulong akong kailangang daluan ngayong hapon. Hindi ka ba pwede? Pwede naman. Pwede. Tara na. Ano naman kung makita nila? Sa wakas, maayos na ang formula. Zijin, ang galing mo talaga. Nagawa mo ito sa loob ng maikling panahon ang isang sunscreen na mas pinagandang face cream. Xiao, hindi ko kailangan ng tulong dito. Asikasuhin mo na ang trabaho mo. Sige, tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Kapag lumabas na ang sample, at kung wala namang problema sa pagsubok, pwede na tayong magsimula ng malakihang produksyon. Ate Zu, parang hindi yata tama ito. Paano kung malaman nila? Tumahimik ka. Pabango lang naman ito. Walang mapapahamak dito. Pinakamalala na ang kaunting pangangati. Xu Zijin, tingnan natin kung paano ka pa makakabangon ngayon. Tandaan nyo, kapag ipinamahagi na ito, dapat nyo itong subukan lahat. Siguradong kapag nagkaroon kayo ng allergy ng sabay-sabay, hindi na mapoprotektahan ni Jiang Yan ang masamang babaeng iyon.
Ito ang ginawang sunscreen cream ni Director Shu. Napakaganda ng epekto nito. Tulungan niyo kaming subukan ito. At huwag kalimutang magbigay ng feedback. Ang produktong sunscreen na ito ay isang mahalagang proyekto ng kumpanya, kaya pakiusap. Sana ay seryoso kayong magbigay ng inyong feedback sa paggamit nito. Sige po, Director Zhu. Shu Zijin, anong klaseng basura ba itong ginawa mo? Zijin, tingnan mo ito. Paano itong nangyari? Shu Zi Jin. Tingnan mo ang sarili mo. Ginamit naming lahat ang face cream mo at nagkaroon kaming lahat ng allergy. Kailangan mong magpaliwanag sa amin. Director Shu, para ba matapos agad ang trabaho, ay palihim mong binago ang formula? Shu Zi Jin. Tingnan natin kung paano ka pa makakabangon ngayon. Tandaan nyo, kapag ipinamahagi na ito, dapat nyo itong subukan lahat. Siguradong kapag nagkaroon ang lahat ng allergy, hindi na mapoprotektahan ni Jiang Yan ang masamang babaeng iyon. Xiaoxia, hindi ko na kailangan ng tulong dito. Asikasuhin mo na ang mga gawain mo. Sige po, tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Kapag lumabas na ang mga sample, basta't walang problema sa pagsubok, maaari na nating simulan ang malakihang produksyon ng produkto. Hindi totoo yan. Ang formulang ginamit ko ay siguradong walang kahit anong mapanganib na sangkap. Siguradong may kakaibang nangyayari rito. Anong kakaiba? Sa tingin ko, ikaw lang talaga ang gustong umiwas sa responsibilidad. Tignan mo ang sarili mo. Ang mga mukha naming lahat ay namagana at naging mukhang ewan. Sa mukha ni Sun Xiaoxia ay naglabasan pa ang napakaraming pantal. Talagang wala kang pakialam sa kaligtasan namin. Sa mukha ni Sun Xiaoxia ay naglabasan ng maraming pantal. Parang wala lang sa'yo ang buhay ng tao. Tama, sa paggawa ng mga produkto, hindi pwedeng bilis lang ang isipin at hindi ang kaligtasan. Kapag ang produktong ito ay inilabas na sa merkado, maraming mukha ang masisira at sa oras na iyon, ang reputasyon ng kumpanya natin ay masisira dahil sa iyo. Walang problema sa formula ko. Siguradong ang mga sample ang may problema. Hinihiling ko na suriin ang mga natitirang sample. Sige, pumunta ka sa laboratorio at kunin ang mga sample. Hihintayin ka namin dito. Siguradong si Zhu Yuanyuan ang may ginawang masama sa mga sample ko. Bakit hindi ka pa umaalis? Baka naman natatakot ka dahil guilty ka. Anong nangyayari dito? President Jiang, ang aking sunscreen cream ay ipinagamit sa ilang kasamahan at ngayon ang mga kasamahang iyon ay nagkaroon ng allergy. Hayaan ang Quality Control Department na magsuri. Gusto ko ang resulta sa loob ng 30 minuto. May problema ba? Walang problema po. Pero naghihinala ako na ang mga natitirang sample ay may problema rin. Director Shu, anong gagawin natin? Huwag mong sabihing tatakasan mo ang iyong responsibilidad. Magdedesisyon tayo kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Shu Zijin, Zhu Yuanyuan, kayong dalawa, dalhin nyo ang mga sample para masuri. Dito lang ako maghihintay sa resulta ng inyong pagsusuri. Sige po. Sun Xiaoxia, Liang, kayong dalawa ay matatagal na sa kumpanyang ito. Ang mga patakaran ng kumpanya, dapat ay alam nyo na ang mga iyon. Ayusin natin ang pagkakamali habang may oras pa. President Jiang, tingnan nyo. Tama nga ako na may problema ang face cream. Ang kontaminadong sample ay may karagdagang allergen. Phenylpropanol. Phenylpropanol? Imposible! Wala ang sangkap na iyan sa ating formula. Kung ganoon, bakit nagkaroon yan doon? Siguradong mayroong nakialam sa aking face cream. Walang mga CCTV sa loob ng laboratorio, kaya naman naisip mo na gumawa ng kwento tungkol sa isang tao para makaiwas sa gulo, di ba? Ikaw ang may gawa nito.
Zijin, kumalma ka lang. Wala pa tayong ebidensya sa ngayon. Jiang Yan, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre. Pero hindi sapat ang paniniwala ko. Ang board of directors ng kumpanya ay siguradong iimbestigahan ito ng mabuti. Kailangan nating makahanap ng ebidensya ngayon. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko hahayaang mapagbintangan ka. Sige, magkasama nating hahanapin ang ebidensya. Ang mga gastos sa pagpapagamot na ito ay sasagutin ng kumpanya. At kung sa hinaharap ay kailangan ng cosmetic surgery, aayusin din iyon ng kumpanya. Tungkol sa insidenteng ito ng allergy, humihingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat. President Jiang, kaming lahat ay hindi naman gustong gumawa ng gulo. Siyempre ayaw naming masira ang aming mga mukha. Naiintindihan ko, kaya habang hindi pa natatapos ang investigasyon, ititigil muna ang paggamit ng mga sample. Huwag kayong mag-alala, ibibigay ko sa inyo ang hustisya. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Zhu Yuanyuan, paulit-ulit akong sinubukang idiin ni Zhu Yuanyuan, hindi ko hahayaang lumipas na lang ito. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Ang isang tauhan sa pananaliksik na hindi iniisip ang kaligtasan ng mga kasamahan ay hindi karapat-dapat manatili sa Jiang Group. Iminumungkahi ko na tanggalin na agad si Xu Zijin para mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Kung kahit simpleng kaligtasan ay hindi niya masiguro, paano pa natin pag-uusapan ng benta? Sa tingin ko, gusto lang niyang sirain ang kumpanya. Tama si Ate Ju, ang mga taong gaya ni Xu Zijin ay hindi karapat-dapat maging direktor. Ate Zu, hindi po yata maganda ito. Paano po kung malaman nila? Manahimik ka. Konting pabango lang iyon. Walang mapapahamak doon. Pinakamalala na ang kaunting allergy. Peke ang mga iyan. Lahat ng iyan ay gawa-gawa lang. Gusto niya lang akong idiin. Zhu Yuanyuan, malinaw na ang mga ebidensya. Magagawa mo pang magsinungaling? Nakita na nating lahat. Nilagyan ng kung ano ang aking plano. Nitong nakaraan, pinagawa ko sa security guard na palihim na maglagay sa loob ng laboratorio ng isang pinhole camera at hindi ko akalaing magagamit talaga natin ito. Sabi ko na nga ba siya nga. Gusto ko lang namang mag-focus sa research, pero bakit ba laging may ganitong mga paninira sa likod? Anong tinitignan mo riyan? Si President Jiang iyan. Xu Zijin. Ngayong umaga, sa buong departamento, ikaw lang ang tanging nahuli sa trabaho. Hindi ka ba nahihiya? Alam mo ba na may malaking mangyayari sa kumpanya ngayong araw? Ito ang unang pagkakataon ni President Jiang na bumisita rito para mag-inspeksyon. Dapat nandito ang lahat. Alam mo ba, habang nakatingin ka sa likod ni President Jiang, anong iniisip mo? Huwag mong isiping hindi ko alam ang binabalak mo. Si President Jiang, ang namumuno sa buong Jiang Group. May hawak siyang hindi bababa sa 10 kumpanya. Bakit ka naman papansinin ng isang maliit na empleyadong gaya mo? Mabuti pang paalalahanan ka ni Ate Yuanyuan. Ang isang taong tulad ni President Jiang ay hindi para sa mga ordinaryong babaeng tulad mo. May mga babae talaga na gustong umakyat sa mataas na posisyon. Hindi ba sila natatakot na baka bumagsak sila? Hindi ba? Hindi ako. Hindi ako. Siya iyon. Siya iyon. Pinilit lang ako ni Zhu Yuanyuan. Zijin, pakinggan mo ang paliwanag ko. Pinilit lang ako ni Zhu Yuanyuan. Talagang wala na akong ibang magagawa. President Jiang, maawa po kayo sa akin. Marami po akong binubuhay na pamilya, kaya patawarin niyo na po ako. President Jiang, sana po ay malinaw sa inyo na wala akong kinalaman sa mga nangyaring ito. Tungkol sa pagbibigay ng mababang grado sa evaluation ni Xu Zijin, utos lang iyon ni Zhu Yuanyuan na gawin ko. Traidor. Kayong lahat ay mga traidor. Ikaw mismo ang nasilaw sa pera, at ngayon ay ako pa ang sinisisi mo. Zijin, tulungan mo naman akong kausapin si President Jiang at sabihin ang mabubuting salita para sa akin. Jiang Yan, Hindi iyan sapat na dahilan para gumawa ng masama. Sinisante ka na? Hintayin mo na lang ang investigasyon ng legal department.
isuspinde ang lahat ng tungkulin ni Zhu Yuan at ipaubaya ito sa legal department ng grupo. Trabaho lang naman ito, di ba? Kung kailangan, aalis na lang ako. Sino ba ang gustong manatili sa bulok mong kumpanya? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka palalagpasin ni Pamilyang Zhu. Hindi ito ganoon kasimple. Inudyukan mo si Sun Xiaoxia na maglagay ng mga allergen na naging sanhi para ang mga tao sa kumpanya ay magkaroon ng malalang allergy, sapat na iyan para sa isang kasong kriminal. Hintayin mo na lang ang subpina ng korte. Hello, Papa. Gusto akong ipakulong ni Jiang Yan. Tulungan niyo po ako. Wala akong masamang anak na katulad mo. Ipinahiya mo ng husto ang pamilyang Zhu? Kung maghihirap ako, sisiguraduhin kong maghihirap ka rin. Security, ilabas siya. Sabi ni Sekretaryo He, ang ginawa mong sunscreen cream ay nasa merkado na at maganda ang benta pati ang mga review nito. Sa mga panahong ito, masyado ka pa ring abala sa trabaho. Gusto ko na tuloy hugutin ang internet cable mo. Zijin, hindi ka ba masaya? Masaya ako, lahat ng ginagawa mo ay dahil sa impluensya ko. Mabuti na lang at nandyan ka. Bebe, Wang, nagkasundo tayo sa isang contract marriage? Pero ngayon bigla mo akong tinakbuhan. Paano ko ito ipaliliwanag kay Lolo? Wala akong pakialam kung paano ka magpapaliwanag. Nahanap ko na ang tunay kong pag-ibig. Hanggang dito na lang, paalam. Sir, hindi ko sinasadyang ang marinig ang tawag niyo. Kailangan niyo po ba ng contract marriage? Ganito po kasi iyon. Masyado na akong minamadali ng pamilya ko. Wala na akong ibang magagawa. Baka gusto niyo akong subukan. Miss Xu, dahil isa itong contract marriage, gusto kong magkaroon tayo ng malinaw na kasunduan. Jiang, masyado kang nag-aalala. Kapag natapos na ang kontrata natin, sa pagitan nating dalawa, wala na dapat tayong maging ugnayan. Sana ay panindigan mo ang sinabi mo. May gagawin pa ako kaya mauna na ako. Ano, ikaw ba talaga ang presidente ng kumpanya natin? Bakit? Kailangan ko bang magpatawag ng pagpupulong ng lahat ng shareholders para lang patunayan ito? Hindi na po kailangan, hindi lang talaga ako makapaniwala. Ikaw na pala ang presidente ng Jiang Group. Pero bakit mo ako niyayang pumasok sa isang marriage contract? Masyadong tuso ang mga taong iyon. Madaling magpakasal, pero mahirap takasan ng diborsyo. Huwag mong sasabihin kahit kanino na ako ang asawa mo. Ayokong madamay sa gulo ng inyong high society. Mabuti at naiintindihan mo. President Jiang, ayokong maging panakipbutas at mapahamak lang. Mas matapang ka kaysa sa inakala ko. Interesante? Ha? Anong sabi mo? Wala. Umuwi ka na at mag-ayos. Ang kumpanya ay naghanda ng selebrasyon para sa iyo. Sandali, hintayin mo ako. Director Xu, pasensya na at hindi kita nakilala agad. Sana ay mapatawad mo ako. Assistant Lee, hindi pa tapos ang investigasyon ng legal department, kaya asikasuhin mo muna ang sarili mo. Ang mga taong gaya niya ay balimbing at walang prinsipyo. Handaan ito para sa ating tagumpay. Huwag na nating pag-usapan ang mga taong iyon. Jiang Yan, salamat sa iyo dahil naniwala ka at sinuportahan mo ako. Zijin, salamat din sa iyo dahil napakahusay at napakaganda mo. Sa inyong lahat, ngayong araw ay mayroon akong ibabalitang isang bagay. Ngayon, hindi lang dahil sa malakas na benta ng ating sunscreen cream, mayroon pang isang mas mahalagang bagay. Gusto kong i-anunsyo. Zijin, kahit nagsimula ang ating kasal sa isang kasunduan, ngunit ngayon, gusto ko na itong gawing totoo at formal. Xu Zijin, handa ka bang magpakasal sa akin? Oo, tinatanggap ko.